Magandang araw sa mga manonood at tagapakinig. Ako nga pala si Binimbinin Joan Pableo na nagmula sa Batsifil 2A. Ako may isang maikling kwento na tiyak magugustuhan at mapupulutan ninyo ng aral. Ang pamagat ng aking maikling kwento ay ang mag-inang may ginintuang puso. May isang babaeng nakatira sa Barangay Cristina na nagngangalang Portia. Siya ay maputi, matangkad, mahaba ang buhok, may mapupulang labi at higit sa lahat, may ginuntuang puso na lalong nagpapaganda sa kanya. Bagamat may isa siyang kaklase na si Maxine na naiinggit sa kanya ng sobra dahil lahat ng atensyon, pagmamahal at mahalagang bagay ay halos nakuha na ni Portia. Kaya sa pamamagitan nito, mas ikinamumuhian niya palalo si Portia. Habang naglalakad at namimili sila, Portia kasama ang kanyang ina para mamalengke ng kasangkapang pangbahay sa bayan. Bigla na lamang siyang kinabahan dahil nawala sa kanyang paningin ang kanyang ina. Natakot siya at umiyak siya ng umiyak dahil hindi niya alam saan hahanapin ang kanyang ina. Halos nilibot na niya ang buong palengke. Ngunit ni anino ng kanyang ina ay hindi niya nakita. Hanggang sa bigla siyang nakasalubong ang kanyang kaklase na babae na si Maxine. Na makita niya si Maxine ay agad niyang pinuntuhan at nagtanong kung nakita ba nito ang kanyang ina. Ngunit sinabi nitong hindi niya nakita. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na nagsisinungaling si Maxine dahil ang totoo, pinaghahanap din si Portia na ina nito sa kabilang baryo na inaakalang doon nagtungo ang anak na si Portia. Nalungkot si Portia sapagkat hindi niya nakikita ang ina niya. Nagpasalamat na lamang siya sa kay Maxine at umalis upang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang ina. Hindi pa siya nakalayo sa kanyang paglalakbay. Narinig na niya si Maxine. Nasigaw sa di kalayuan ng kalsada. Agad siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan nito. At laking gulat na lang niya. Malapit na mahulog sa bangin si Maxine. Bigla siyang naawa at dali-dali siyang pumunta nang walang pag-alinlangan at tinulungan si Maxine na makaahon sa bangin. Laking pasasalamat ni Maxine habang umiyak dahil nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Pero nagtaka si Portia kung bakit ito umiyak na gayon ligtas na siya. Nagsabi ng totoo si Maxine na siya ay nagsisinungaling. Dahil ang totoo, pinaghahanap na siya ng ina niya sa kabilang baryo na inaakalang doon niya matatagpuan ang kanyang anak na si Portia. Natakot si Maxine na inaakalang magalit si Portia na sa pagiging makasarili, pagsisinungaling, pangloloko sa mag-ina. Humingi ng tawad si Maxine kay Portia dahil sa pag-uugali nito. Pero laking gulat niya na hindi nagalit sa kanya. Bigla na lamang itong ngumiti at yumakap. Kaya pinatawad ni Portia si Maxine. Magkaibigan silang dalawa. Kaya sa araw na iyon, tinulungan niya si Portia sa paghahanap ng kanyang ina. Sa hindi kalayuan, narinig nila ang sigaw ng ina ni Portia. Agad itong nataranta at pinaghahanap kung saan nanggaling ang sigaw na iyon. Hanggang sa nakita na
niya ang kanyang ina at laking tuwa na lamang ni Portia dahil nakita niya muli ang ina niya. Yumakap na mahigpit si Portia sa kanyang ina at naiyak ito dahil sa tuwa. Nagpasalamat ng lubos ang ina ni Portia sa puong may kapal dahil pareho silang ligtas at walang nangyaring masama. Habang nagyayakapan ang mag-ina, biglang nakaramdam ng konsensya si Maxine dahil sa kasamaang ginawa niya sa mag-ina. Humingi rin ng tawad si Maxine sa ina ni Portia dahil sa panlulokong ginawa niya sa kanilang dalawa. Ngunit nagulat si Maxine na niyakap siya nito at agad pinatawad sa kanya masamang ginagawa. Kaya napagtanto niya na si Portia ay namana niya ang ginuntuang puso sa ina nito. Nagpasalamat siya sa mag-ina dahil sa tagla nitong kabutihan. Mula noon, tinuring ng pamilya nila si Maxine at naging magkaibigan din sila ni Portia. Mula noon, itinuring niya rin itong kaagapay at katuwang sa pag-aalinlangan at katuwang sa kahit anong bagay na paraan. Laking tuwa ni Maxine dahil tinanggap siya ng buong-buo at punong-puno ng pagmamahal na nagkaroon siya ng pamilya at kaibigan na kanyang masasandalan at matatakbuhan sa oras ng pag-iisa sa kanyang buhay. Simula noon, namuhay sila ng payapa hanggang makalipas na mahabang panahon. Dito na nagtatapos ang aking maikling kwento. Salamat!